sa inyong lahat. Wow, napakaganda at nagsama-sama tayong lahat. At lalong-lalo na yung binanggit ni Brother Rick, no? Yung Voltes 5 natin na nandito. Ang mga kaparian, ang mga laiko ay sama-sama. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang tanungin kung anong mga edad ninyo. No comment kagad, ni pa nag-uumpisa. Sino sa inyo ang 20 years old and below? Kung maaaring tumayo. Below 20 years old, meron ba? Tumayo kayo kasi may premyo ako sa pinakabata na nandito ngayon. So mag-usap-usap kayo, sinong pinakabata sa inyo? Magtanungan na kayo. Lumapit na dito yung dalawang pinakabata. May premyo. Lapit kayo. Dalawa. Ito. O talo kayo. Meron pa dito eh. Ayan, nakikita ko ngayon. Ilang taon na siya, Maricar? Ilang taon? Ilang taon ka? 10. O 10 dito. Yan. 7. Sorry, may 7 eh. Ikaw? 10. Ikaw? 5. O dyan ka lang. 5. Lalaban si 5. Ikaw, ilang taon ka na? 7. Ikaw? 8. Yun. Ikaw, ilan taon na siya? O, kita nyo, kanina ayaw nyo, no, may premyo, biglang lumabas lahat ng bata dito. O sige, palagi ko sa itsura pa lang, ayun yung dalawa, o. Ilan taon yung anak mo? 2, kayo. 1. Sa'yo? 2, o mag-usap kayo, sino mas bata dyan sa dalawang yan? O 3 na lang. Kayong 3, yan silang 3, pumunta sa asawa ko, may premyo. Ayun, no? Palakpakan natin itong mga bata, no? Palakpakan natin sila. Thank you, pwede na kayong bumalik sa mga kasamahan ninyo. But it's such a great joy. Hindi ba natuwa kayo, nakita nyo pa lang? Di ba? May mga bata pala dito. Nung una, akala ninyo, ay, tatanda na ng mga dito, ganyan. Puro senior. Pero marami. No? And praise God na sa murang edad ay nakakasama dito sa mga gawain na ito. Yung panganay namin, that was a long time ago, no? Dahil nanganak siya ng 2002. Nung 3 weeks old pa lang siya, ay sinama namin. Meron kaming malaking praise and worship at revival sa Bagtikan, sa Baguio. Sinama namin, 3 weeks old. So, ganyan na, kumbaga, na i-inculturate yung mga anak natin. So, 20. How about between 20 to 39? Tayo, 20 to 39? Years old, 20 to 39. Tayo. Meron ba? Ayan, palakpakan natin sila. 20 to 39, they're at the prime of their youth, so to speak. May sariling diskarte sa buhay at maraming pangarap sa buhay. Amen? O ito, kakaumpisa ng cafe nila. Pumunta kayo, masarap ang mga kape doon. Anyway, next, 40 to 59. Tayo. 40 to 59. Yan. Palakpakan natin sila.
Alam niyo, itong age group na ito, itong 40 to 59, sila ay among yung mga pinaka-generous na age group. Bakit? Bakit? Biro mo, may pinapaaral na bata, no? Or nag-umpisa na mag-apo, depende. Pero may tinutulungan ng mga pamangkin, mga ganyan. At pati magulang, tinutulungan din. Sinusuportahan. So parang all around, tulong lang sila ng tulong. Amen? Palakpakan natin sila, the most generous age group. O ito, 60 to 79. Tayo. Parang lamang kayo Ito mga dual citizen na mga ito. Ha? Kami mag-asawa, medyo nasa borderline ako, no? 58 ako Next week, magiging 59 ako. Pero wala pa, hindi pa nakasampa doon. Pero dahil mamaya may testimony ako, may opera ako dito, may bakal sa katawan ko, binigyan ako ng PWD. So pagka kami mag-asawa, abay, alam niyo yung Yabu na restaurant? Di ba, eat all you can yun, tsaka hindi mura doon, di ba? Aba, kumain kami doon, ang bill namin 450. Dalawa na kami, eat all you can. Paano? Puro diskwento, no? Kaya malaking benepisyo. Ito namang henerasyon na to, 60 to 79. Malaking pakinabang sa mga bagong kasal. Bakit? Nagsisikap magtrabaho, sila nag-aalaga ng mga apo. Di ba kayo may mga apostolate? Yan, mga apostolada yan. No? So, at sa simbahan, sa palagay ko, no, sila pinakamarami na active sa simbahan, 60 to 79. Amen? No? Mga miyembro kayo ng kung ano-anong organisasyon. No? Sabihin niyo ang organisasyon, nandyan sila. Lahat, mula babae pati lalaki, ganun din sa mga nagpapakomunyon, di ba? Ganun din. Mapunta tayo dito sa next. 80 and above. Brother Rick, upo ka na dyan. Nasaan kayo? Meron ba? Oba, praise the Lord. Ay, kilala ko kayo Ayan, yan. Talagang mga pinapalakpakan yan, Yung mga 80 and above. Ay, dito rin. Bakit? Kasi sila naman, isinasabuhay nila na pag tinawag ka ng Panginoon, walang retirement. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon ay panghabang buhay. Bakit? Ang iksi lang ng buhay natin kung ikukumpara natin sa panghabang panahon na kasama natin ng Diyos. So, nandyan sila tuloy-tuloy. Praise the Lord. Sino ang pinaka-senior dito sa lahat ng senior? Ilang taon na ho kayo? May regalo rin yung pinakamatanda. Ilang taon na kayo? 83. May lalamang pa sa 83? Meron pa? Lapit kayo o tayo. Kaya pang tumayo? Ilang taon? 83 din. Nasaan ang 85? May 85 dito. May lalabang pa sa 85. Ilan siya? 84? Ay talo ka sa 85. 85. Ilan kayo? 80? 85 din. O patas, dalawang 85. Sino pa? Pasensya na, yun dito talaga hindi ko nakikita dahil sa ilaw na yun Kaya wala akong nakikita dyan. Ayan, salamat. 88. Meron, 88? O sige. May lalaban pa sa 88? Wala na? O si 88 may premyo. Sister Jane.
Si 88, ha? May pumalo ba ng 90? Baka hindi na libro ang premyo niyan, 10,000 ang premyo niyan. Okay. Praise the Lord. So pwede na to? Yung laptop nandun sa gitna. Ayan. So itong unang paksa natin, paghahanda talaga ito para mamaya. Ngayon ay Pentecostes. And Pentecost is not just an event that happened around 2,000 years ago to around 120 people. Nangyari siya. Pero patuloy siya na maaaring mangyari. At ngayon, nangyayari pa rin. Amen? Bakit? Kasi pareho naman ang Holy Spirit nung araw sa Holy Spirit ngayon. Amen? Bakit mahalaga sa mga bata at sa matanda? Kasi wala namang Holy Spirit Junior eh. Meron bang ganon? Wala. Kapag may Holy Spirit yung bata, pareho yan ang Holy Spirit ni San Pedro. Pareho yan ang Holy Spirit natin. Amen? So, Pentecost is here. Ngayon, ito, Jubilee 2025, Pilgrims of Hope. Hihimayin natin yan para lubos nating maintindihan. May idea na tayo kasi palagi natin naririnig. Itong team natin for this year, hindi lang dito ngayon ha, pero pati sa simbahan, pati sa Pilipinas, pati sa ibang lugar, ganyan ang tema. Pero subukan nating himayin. Pag sinabing Jubilee, hindi po yan yung inabot sa amin na lunch kanina. Hindi po yon, no? Yung may chicken joy yata yun or something, no? Ang Jubilee ay sa Biblia, kaganapan sa buhay ng mga Israelita every 50 years sineselebrate nila. At ano nangyayari every 50 years? Kasi mahaba yan eh. Di ba ang isang henerasyon sinasabi nila 40 years, more or less. So, a little more than one generation. Pero marami nangyayari sa buhay ng tao. May yumayaman, may humihirap, ganyan. Pero ang buong bayang Israel, dahil gusto nila na talagang lahat ay maasikaso, ay merong jubilee years na tinatawag. Kapag merong utang, ay anong tawag doon? Condone, may debt condonation. No? Meron ba sa inyo may utang? Ay praise the Lord, konti na lang ang nagmeron. Last year, nung nagtanong, halos lahat may utang. Di ba? Ibig sabihin, medyo nakakabayad na tayo, praise the Lord. Pero, hindi lang kayo nakasagot kagad. Ha? Nahiya lang. Anyway, may debt condonation. Yung mga lupa nagkasanglaan, isosole. Para intact pa rin yung lupa nung 12 tribo ng Israel. No? Ngayon, sa panahon ngayon, ang simbahan ay nagdeklara ng every 25 years. So, nung 2000, meron tayong Jubilee year. Ngayon, 2025, Jubilee year ulit. At maraming implikasyon yan. No? Siguro, wow, mabibless tayo, papasok tayo dito sa Jubilee door. Mabubura lahat ng sentensya natin sa purgatorio. No? I mean, kung ano-anong naisip natin. At ang ibig sabihin nito ay talagang bukas ang pintuan ng langit para sa atin. Palagi naman, pero in a special way, mayroong pagkakataon. So, titingnan natin. No? Now, let's go to this Bible verse. Ito, sabay-sabay natin basahin. Nababasa ba ninyo magkabila? 1, 2, 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in His great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,
to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. From 1 Peter chapter 1. So ang naka-highlight dyan, living hope, buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. So sabihin mo sa katabi nyo, may pag-asa tayo. Ha? Pag-asa saan? Nakasulat dito. Sa mana, inheritance that is imperishable, hindi nabubulok, undefiled, pure, unfading, at reserved, kept in heaven for you. So, nandyan ang ating pag-asa. Living hope. Now, anong ibig sabihin ng pilgrim? Ibig sabihin, may nakaranas na ba ng pilgrimage? Taas ang kamay? Yes. Saan? Naku, kanya-kanya na. Meron namang pilgrimage dyan sa kabilang kanto, di ba? Merong pilgrimage sa abroad, no? Sa Israel, sa Holy Land, sa Europe, merong pilgrimage, yung mga Marian pilgrimage. Napakaraming klaseng pilgrimage. Pero ang ibig sabihin ng pilgrimage ay nasa biyahe. Amen. Pag tayo ay pilgrims of hope, ibig sabihin bumibiyahe tayo. Amen? Ang tanong, bumibiyahe nga ba tayo spiritually? Kung saan ang kalagayan natin last year, or last month, or 5 years ago, nandoon pa rin ba tayo? Ibig sabihin, baka hindi tayo nabiyahe. No? Kinakailangan, para makasama tayo dyan sa Pilgrims of Hope, di ba, may mga theme. Marami tayong tema na simbahan sa mga nakaraang taon. Marami dyan, may bangka. Di ba? Kasi bumibiyahe. Pilgrims. So, kailangan handa tayong bumiyahe. Tanong nyo sa katabi nyo, may passport ka ba? Ang pasaporte natin ay ang kalooban natin that is willing to do anything and everything for God. Amen. Hanggat handa ang kalooban natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, abay ready tayo bumiyahe. Bakit? Kasi, hindi ba narinig nyo yung many are chosen. Many are called. Yun pala, yun. Many are called, but few are sent. Bakit kaya? Ha? Bakit konti lang? Many, lahat nga tinawag Amen? Bakit? Kasi may kasamang partisipasyon sa atin ang kinakailangan. Hindi yung pagising natin, uy, nandun na tayo. Hindi. Meron, kumbaga, may counterpart. No? Meron tayong gagawin din. Merong pagtugon sa tawag ng Diyos. Many are called, but few respond. That's why few are sent. No? Ang ating panalangin ay lahat tayong naririto ay tumugon, nawa. No? Positively para makasama tayo sa pilgrimage. Makasama tayo sa biyahe. Now, I have just a few examples. May outline pala ako dito, hindi pa pala ako nag-umpisa. No? Sige. Ayan. Karakter yan sa Bible. Sino kaya yan? Sa palagay nyo? Hula. Old Testament. Ha? Si Abraham. Cartoons lang naman yan May picture ba kayo ni Abraham? Wala. Wala pa namang camera nung araw Kaya puro drawing lang yan. Now,
I have this interesting Bible na nilabas, I think, kung hindi ako nagkakamali, mga 2 taon na. Nilabas ng CBCP na I think si Bishop Pabilio ang isa sa mga nagpo-promote nito. Taglish ito. Ang Bible, Pinoy version. No? Of course, I understand. Ako rin po ay galing sa academe. So merong English, merong Tagalog. Pero ito talagang kung evangelization para maraming makaintindi, ang tawag sa kanya ang Bible, Pinoy version. Itong sabi niya sa Hebreo 11. Basahin nga natin, 1, 2, 3. Dahil sa faith, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at hindi kayang magkaanak ni Sarah. Kasi nagtitiwala siyang tutuparin ng Diyos ang pinangako niya. Kaya kahit parang patay na si Abraham, sa kanya nang galing ang lahing kasing dami ng star sa langit at nang di mabilang na buhangin sa tabing dagat. No? Ang lupit naman ng Tagalog, parang patay na siya sa katandaan. No? Tungkol saan ba itong verse na ito? Tungkol sa panganganak? Maaari, kasi nanganak nga si Sarah. But it is really about faith and hope na hindi nawawala. Kasi may faith si Abraham na mangyayari at nangyari nga. Amen? So tanong nyo yung katabi nyo, may faith ka ba? O sagutin nyo ngayon, aba syempre. Kaya nga tayo nandito. Amen? Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Amen? Ngayon, ito nabanggit ni Brother Rick kanina. I-share ko na rin. Never ko pa naman ito na-share sa inyo. No? Yan. Noong 2010, no, ay nag-enroll ako at saka yung kapatid ko dyan sa St. Vincent School of Theology. Pero 30 years na kami, or 25 years or something like that, na nagtuturo ng salita ng Diyos sa charismatic, sa mga community. No? Ani naman namin yan. Ba't pa kami mag-aaral? Laiko naman kami. Kilala nyo si Brother Moses? Kapatid ko yon. Hindi po sa Old Testament. Moses talaga ang pangalan niya. No? Siya po ay isang electronics and communication engineer. Sa totoo lang. Yun ang tinapos niya eh. Ako naman, computer science at saka secondary education. Ang una ko naging trabaho ay naging teacher ako sa high school. At ang paborito ninyong subject, ang tinuro ko, algebra at saka trigonometry. Yun po ang una kong apak sa professional life. Anyway, di nasa charismatic nga. Nasa charismatic kami. And then after a while, alam niyo, the situation naman 10, 20 years ago was very, very much different from the situation that we have now sa charismatic na talagang mula Santo Papa hanggang talagang kinikilala ang charismatic. Noong araw, pinagdududahan tayo kung Katoliko tayo, hindi. Amen. O nung araw yon, hindi na ngayon. Pero, yun na nga, ipinag-aral kami ng community. No, ng community namin, sige mag-aral kayo. Para naman hindi masabi na puro emosyon lang tayo, emosyon mga charismatic. Kung hindi, grounded din tayo sa, kumbaga, so kung ano man ang tinuturo ng simbahan. Sige, aral kami. 2010 yon na nag-umpisa kami mag-masters in theology. Anong taon na ngayon? 2025. Aba, 15 taon na pala. No? Anyway, noong March 2020, ako po'y nakaschedule para i-defend ko yung proposal ko for dissertation na.
Ibig sabihin, natapos ko na lahat ng klase sa doctorate. Natapos na. Eh ano nangyari noong March 2020? COVID. Nangyari ang COVID. Diba? So hindi yun natuloy. At hindi pa yun. Ang malala dyan, the first wave, di ba? Eh, doktor ang asawa ko. Talagang ang kalooban ko kasi for mga 2 months, parang every week meron kaming ina-attend na Zoom, na lamay. Kasi ang daming mga healthcare workers, lalo na mga doktor, na namatay noong March and April 2020. Wala pang bakuna noon. Tapos humupa ng konti. Yung second wave, August, ayan na. May second wave. Nako, pamilya namin ang nadali. So yung tatay ko, na ospital, ako, na ospital, yung asawa ko, walang kwarto sa ospital, sa bahay lang sila. Yung kapatid ko, yung ate ko, may pneumonia din pero nasa bahay lang. 4 kami. Pero kami ng tatay ko ang medyo serious. So, ngayon, hindi naman panahon ito, Pentecost ngayon para ikwento ko at mag-iyakan tayo dito, hindi yun. Pero andyan, yan, yung 14 days ako nasa ospital. No? At nandun na ako sa, kumbaga, all seats taken all beds taken na sa ICU, kaya hindi ako mailagay doon. Pero talagang pumirma na sila ng mga waiver Yung mga yung mga para sa intubation, para sa lahat ng mga kung anong kailangan gawin at hindi mo na malalaman kung lalabas ba ito ng abo or hindi. Wala pang bakuna noon August 2020. So sa madaling salita, inilaga ko na kay Lord yung buong pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko, yung community, lahat. Hindi ako makagalaw Tsaka nakakahiya yung sitwasyon na yun, nandyan sa nakakahiya. Hindi ako makagalaw No? Isip ko na lang ang umaandar Tsaka iniisip mo kung hihinga ka o inhale o exhale. Wala nang bodily functions. Hindi ko na nga maalala kung dinayaper nila ako or bahala na. No? Basta ganon. Alam nyo na kwento kasi andito ako ngayon So sa madaling salita, medyo nakalusot, tumungtong. Buhay pa ako, praise the Lord. So ibig sabihin, may biyahe pa. May biyahe pa. So, ngayong, ngayon? Sabado. Mga 2 buwan ako. Last year, kinausap na ako nung St. Vincent. 4 na pare. Kala ko kung anong gagawin sa akin. Lahat sila talagang pilit na pinatatapos na sa akin kasi papel na lang So, anong nangyari this first quarter, nitong March, April, May halos, hindi na ako pumasok sa opisina. Puro online na lang, ganyan. Hindi ako pati sa community, marami ako atraso, hindi ako nagpe-prayer meeting, ganyan. Kasi nga, pinatatapos talaga ako nung papel. So finally, sabi ko, Lord, huwag mo na papabuti ng Pentecostes. Paano ko magtotok niyan? Baka yung masabi ko, yung papel ko. Di ba? Salamat naman sa Diyos, nung Miyerkules, ay sinabit ko yung papel, at nung Huwebes, nakatanggap na ako ng email. Ito sabi sa email. Yan. Hindi ko na babasahin, wag na tayo mag-read aloud. Pero ibig sabihin, pasado na. Alam niyo yung mga papel ngayon, yan. Pasado na, pwede mo nang i-print. So sa Martes, babalik ako sa eskwelahan, isasubmit ko yung mga ring-bound na hard copies, tapos magsischedule na sila ng defense. Hindi pa tapos, may defense pa. Ito talaga. Nasulat mo na, atakihin ka pa, dedepensa mo pa. So anyway, anyway, lahat ngayon palang university dinadaan dyan sa marami na pala ngayong mga AI at saka anti-plagiarism, anti-AI, ganyan. So, ayan, pasado na tayo dyan. So, yan? Sometime in July, I'll be defending. Pero bakit ko sinashare yan ngayon? Bakit nasama dito sa outline na yan?
Kasi ang message natin ay hope. No? Hope. Nung kinausap ako nung 4 na pare, lahat ng negative, alam ko na kung ano sasabihin sa kanila para hindi ako tumuloy. Biro mo, 2020, 2025, matatandaan mo pa ba yung lahat ng inaral mo? Di ba? Baka lumipad na yung iba. So, sabi ko, Father, mga father, meron tayong anong tawag doon? Yung retention policy sa school na ilang taon. Lampas na ho ako dyan paso na. Ang sagot sa akin, huwag mong isipin yon kasi yung advisor mo ay na-appoint. Siya ngayon ang presidente ng Adamson. Advisor mo yan. I-waive yan, wala kang problema dyan. Naku, kala ko sana, lulusot na sana si Father Danny Pilario. So anyway, pagkatapos, paano na ito? Paano na yun? Lahat ng objections, isa-isa nilang tinanggal at kumbaga, halos silang gumawa ng paraan para tapusin ko lang. No? Pati yung mga restrictions, yung paano yung topic, yung number of pages, yung ganyan, ay basta gawin mo lang. So, ayan. At yan, hindi naman para sa sarili namin ng kapatid ko. Bakit? Kay community nga nagpaaral sa amin para sa kapakanan ng community. As a matter of fact, dahil inumpisahan namin, meron na kaming 2 pa na community members na nag-aaral na ngayon ng theology, masters. At ewan ko, magdo-doctoral din yata. Yung isa sa morals, yung isa naman sa pastoral yata. No? Para talaga makover lahat ng areas. So napakaganda yan na ang mga laiko ay pumapasok sa mga ganyang venture. Anyway, isa pang kwento, isa pang istorya. Ayan, naku, panganganak na naman ng matatanda. Ano ba mensahe dito? May mga anak ba ditong matanda? Anyway, iba naman yan. Yan ang kwento naman yan ni Simeon. So ito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Nung time na yon, may isang lalaki sa Jerusalem, si Simeon. Matuwid siya at may takot sa Diyos. Hinihintay niya ang kaligtasan ng Israel at nasa kanya ang Holy Spirit. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pinangakong Christ ng Panginoon. Ginaid ng Holy Spirit si Simeon at pumasok siya sa temple. Ito pala pinipindot. Next. Nang pinresent ni na Mary at Joseph ang batang Jesus sa temple ayon sa requirement ng law, kinarga ni Simeon ang bata at nagpasalamat siya sa Diyos. Panginoon, pwede na po akong mamatay ng payapa kasi natupad na ang promise nyo sa inyong lingkod. No? Marami pa yan, pero tama na yon. Basta't nakuha na ninyo yung buod. Amen? Na nangako ang Diyos kay Simeon at alam niya, hinintay niya talaga. No? May pinangako ba ang Diyos sa atin? May pinangako ba ang Diyos sa inyo? Natupad na ba? Pwede na kayong mamatay? Hindi, joke lang yon. Pero, ibig sabihin, yung pangako ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng hope. No? Kumbaga, yan ang gasolina natin na sige lang. Kasi pinangako ni Lord yan So, nabanggit ko kanina, naalala ko lang. Sa mga nag-apostolate, nasaan kayo? Taas ulit ang kamay. Yung mga nag-apostolate, mga may apo. Kala nyo kung saan apostolate, yung mga may apo. Matuto kayo na yung prophetic word ng Diyos ang ibigay ninyo sa mga apo nyo. Amen?
Wag ninyo silang tatawagin ang kulit-kulit ninyo. Wag ninyo sasabihin 'yan. No? Ipahayag ninyo ang salita ng Diyos sa kanila. At kapag sumunod sila, nako, marami tayong pangako kay Lord. Na pag siya'y nagdasal, tutugunin ang kanyang panalangin. We have Jeremiah 33 verse 3. You have God knows the plans He has for him. 29:11 ng Jeremiah rin. Napakadami. Be that prophetic word. Now, natutuwa ko at nagsama-sama dito lahat ang mga transparochial, ang mga parish-based, at hindi lang parish-based, iba-iba pang diocese nang galing. Pero syempre, para ito masakatuparan, marami pang meeting before this. No? At alam naman natin, 2020, 21, 2022, ayan, medyo nagbabalikan na tayo ng 23, 24. Maraming community ang nalagas ang numero. Amen? Yun ang katotohanan No? Kukunti lang na community. Kahit sa transparochial, kukunti lang ang hindi bumawas. Merong mangilang-ilang community na bibilang sa isang kamay ko na dumami pa. Pero halos karamihan ay kumonte, nalagas ang numero. Nagdadasal ba kayo na dumami ulit? Kaya ba ni Lord gawin yon? Aba, siyempre kaya ni Lord gawin yon. Pero ano ang kailangan natin? Ano ang kailangan? Katulad ni Simeon, kailangan ng vision. No? Kailangan ng mission. Kailangan may pananaw. Kailangan may united purpose kayo kung bakit kayo nagsasama-sama. Amen. Kasi kung ang purpose lang ninyo ay dumami kayo, ay hindi mangyayari yun. Hindi mag-a-attend, hindi sasama sa atin ang ibang tao kung ang purpose natin ay dumami. Naintindihan nyo? Amen? Sasama sila pag meron tayong purpose na maganda. Sasama sila at dadami tayo bilang bunga ng ating misyon. Bilang isang community, bilang isang grupo. So, mahalaga yung mission na yon. Now, at this time, bibihira ako sa mga talk na ganito. Bibihira ako na usually I keep back at hindi ko masyado sineshare yung community namin. Pero ngayon, isi-share ko. So, hindi lang dahil, hello, marami sila dyan. Pero dahil tugma siya talaga dito sa, kailangan merong vision. No? Kami po ay Elim Community, ELIM. Yon, ELIM. Hindi po acronym yan, walang ibig sabihin yan, at hindi kami konektado doon sa nagbebenta ng electronics at appliances. No? Hindi yan. Yung Elim, lugar yan sa Bible. Yung pangalawang stopover ng mga Israelita pagkatawid nila sa Red Sea, pag-eskapo nila sa Ehipto, yung unang lugar ay Mara, mapait ang tubig doon, di sila nagtagal. Yung pangalawang stopover, Elim. Meron 12 springs and 70 palm trees. At they stayed there for a while bago tumuloy. So para siyang oasis sa disyerto. So for us, it's a spiritual oasis. And we are always on a journey. Papunta saan? Papunta sa promised land. Papunta sa Canaan, the promised land. So, hindi na siguro ngayon, pero maybe 10, 20 years ago, siyempre, ang tingin ng mga tao, wow, Elim. Kumbaga, malalakas ang dating ng mga yan, ganyan. Pagpasensya nyo, ang ganyan lang itsura kasi Amerikana yung nanay ko, kaya ako maputi. No? Pero dito na talaga kami lumaki sa Maynila. No? At ang tatay ko, Bisaya. So, Cebuano ang lengguwahe namin sa bahay. Dito ako nag-aral, di Tagalog. Diba? So, ganun lang yon. Pero, since tayo yung community
1980 hanggang 2000, almost 20 years, we were practically the same as most of the other communities, no? And by 2020, there were 7, ang tawag ay chapter or branch, 7 communities na malalaki, no? Sa Cebu, sa Manila, sa Davao, sa Laguna, sa may Pagsanhan, pipito, no? Pero pagdating nung taong 2000, nag-ano kami yung, anong tawag doon, vision, mission, yung talaga nagdasal, ano ba Lord ang gusto mo mangyari? At grabe ang hatak, ang panawagan para sa mission. Mission. So, bago nun, ikukwento ko muna. Ayan, dyan nag-umpisa sa pamilya nila. Wow, ang gaganda ng picture. Ganyan, magagaling talaga yung kumuha ng picture. Pero, ang mga kwento, nako, hindi mo magugustuhang masama sa ganong sitwasyon. No? Kasi yan, yung founder namin yan sa gitna, Brother Willie Nakar, tsaka asawa niya, Sister Luli Nakar. Si Brother Willie, dating Assistant Solicitor General, abogado yan, atapang-atao, may baril na dala. No? Pero, nahipo ni Lord. Tapos, malapit na sila maghiwalay mag-asawa. Away ng away. Alam nyo ba, umabot na sa punto na nag-uusap na yung 4 na anak nila, okay, sino ka sasama? Kay mami o kay daddy? Pero mo mga bata, nag-uusap-usap na kung kay nino sasama kasi magkakahiwalayan na. Until such time nga na hindi po, may nag-imbita sila mag-LSS. Madali lang tanda ng kwento kasi February 14 sila nag-LSS Valentine's Day. No? 1980. At doon nga, hindi naman bigla rin, pero doon, umpisa, so nagkabalikan na sila, ganyan. So anyway, isang pamilya, naging community. Now, talking of, ngayon, si Sister Luli, namatay na a few years ago. During pandemic ba yun? During the pandemic, namatay si Sister Luli. So anong mangyayari pag, siyempre malulungkot ka, pero tutuloy pa ba o hindi? Si Brother Willie, ngayon, 87? 87 years old si Brother Willie. Mahina na ang tuhod. No, hindi na halos makalakad. Naka-wheelchair. Bulag yung isang mata niya. Pero linggo-linggo, nagtuturo yan, nagbibigay ng salita ng Diyos sa video. Tuloy-tuloy lang siya hanggat makakayanan ng huling hininga. Itutuloy lang niya ng itutuloy. At bakit nakakita mga tao? Dahil nga sa vision. Merong vision, ayan, may vision. Hindi naman namin sinasabi na kailangan komplikado ang vision, kailangan parang ganyang sophisticated. Pero ang bawat community sana ay mayroong vision, may purpose na mas malaki sa inyo. Maganda naman yung vision na naway ang lahat ng pamilya dito sa aming parokya ay ma-renew, no? Magbagong buhay or maglingkod. Lawakin nyo ng konti. Naway aming parokya ang maging ilaw dito sa aming syudad, dito sa aming diocese. Di ba? Lakihan nyo pa kung gusto ninyo. Kailangan yung vision, mas malaki sa inyo. Amen? Bakit? Aba, para maliwanag na hindi ninyo kaya yun, mas malaki sa inyo eh. Si Lord ang gagawa. Amen? Si Lord ang gagawa, hindi tayo. So kailangan mas malawak. Anyway, so, yan. Your sons and daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Tayo kompleto, mula sa pagkabata hanggang sa matanda. May role tayo lahat dito. Walang hindi kasama. Aba, yung mga 80 and above, nangangarap pa ba tayo? Dapat. Yung dream dyan, hindi basta panaginip. Yung translation more of pangarap. No? Dreams rin kasi sa English. Your young men shall see visions.
Lahat. So, itutuloy ko yung kwento nga pala. Noong 2020, we decided, magiging ano tayo, missionary community. Anong ibig sabihin nun in practical terms? Kailangan lahat ng kasama sa community nagmi-mission. No? So, yung malalaking community, binuwag. Of course, hindi binuwag na violente. Ibig sabihin, lumiit, chinap-chap. Yung dating dito sa Maynila, nasa mga 350 kami. No? Yung kalahati, nilipat sa Alabang, o doon na kayo. Siyempre, sa una, medyo maraming struggle, maraming problema. Pero, alam nyo ba ngayon, ang Ilim ay 100, ilan ba? Ayan, 180 branches mula sa 7. At ano lang yan? Year 2000. So 25 years lang yan. Hindi siya sobrang habang panahon. 25 years mula 7 naging 180. No? At taon-taon nanganganak pa ng kung saan-saan community. Bakit? Kasi ang pinipili namin mission area, yung hindi kayang puntahan ng pare. yung napakalayo talaga na mga kapilya na hindi kayang maabot. So, ayan. So, we have anong grupo ba yan? Couples. So, we have couples ministry. Yan naman ay singles. Ayan ang pinaka-importante sa amin, ang kids at saka ang youth ministry. Next week, yung youth namin pupunta sa Cebu, may camping sila doon for summer. So, ayan. Pero kailangan nangangarap. Ngayon, iso-shortcut ko na to ha. Ang kailangan natin ngayon ay pag-asa. Hope. At sino nakakapagbigay ng pag-asa? Mga Kristiyano. Bakit? Ang hope natin galing kay Lord. Kahit anumang problema ng bansa natin, ng kapaligiran natin, ng personal na sitwasyon natin, At hindi kami exempted. Siguro si Brother Rick, magkikita kami pag may event na ganito. Wow, ganyan. No? Sabi niya, yan, walang kapagurang si Brother Mars. Naku, kung alam mo lang, Brother Rick. No? Pero, laging nandyan si Lord at hindi tayo nawala ng pag-asa. At ang weapon natin ay ang katotohanan and the mercy of God which is abundant, especially this Jubilee year. Ngayon, gusto na ba nating maka-move on as pilgrims? Gusto ba nating may effect itong Jubilee year sa buhay natin? Amen. Very good. So, ngayon, magre-request na ako ng tulong ng mikropono dito. Or stand para hindi ko na to hahawakan. Meron akong paboritong nandito sa bulsa ko. Ayan, baong ko lang ito. No? Anong tawag dito? Ha? Ano ito? Dito na lang. Umandar ba yan? Hello. Okay, ano ito? Ha? Ito, ang mga banal sa simbahan. Mga banal na lingkod ng Diyos. Araw-araw ito sila nagsisimba. Araw-araw nagsisimba. No? Talaga nagsiserve. Walang absent ito. At hindi lang yun, dahil araw-araw silang nandyan sa simbahan, memorize na nila ang mga upuan, ang mga pwesto ng mga tao.
Oh, memorize na nila. At kung tatanungin mo, alam nila kung sino absent? Meron ba kayong kilalang ganon? Huwag nyo na ituro. Pero ito talagang mahaba ang prayer time nito. No? Charismatic. Ito namang isa. At saka ito, napakatagal na niyan sa community. Sino matatagal na sa community? 30 years, 40 years. Nasa community. No? Mahaba. Matagal. Kaya talagang wow, tinitingala talaga sila. Ito sila. Mas mahaba ng konti. So sila, nagdadasal naman. Nagsisimba every Sunday. Naglilingkod. Member din ng mga organisasyon, baka choir, o lector, or something, no? Pero nagdadasal sila. May mga kasalanan ba sila? Meron, pero hindi masyado. Amen. Usually, sa mga ganito, pagka may crowd na ganito, ang unang reaksyon natin ay dyan ako sa gitna. Hindi naman ako sobra, baka mayabang yon. Hindi naman ako kasing ganito. Uy, ano naman itong mahabang ito? Nagsisimba yan pagka Holy Week. At saka pagka piyesta, dahil pagkain eh. No? Pagka Pentecost, nandyan. Kompleto. Pagka meeting, hindi nag-a-attend yan. No? Wala. Tapos, maingay. No? Baka paminsan-minsan ay nakakapanira ng kapwa. Daming kasalanan yan. Tingnan nyo, ang haba oh. Ang haba ng listahan, dami niyang kasalanan. So nakikita ninyo itong tatlong klaseng tao? Nakikita ninyo? Kita ba doon sa camera? O, ayan. Pag itong si hindi masyadong malapit kay Lord, no? Pag estudyante siguro ito, nagdadasal ito kapag may exam. No? Nagdadasal kapag may exam. Yan. Oy, praise the Lord. Palakpakan natin. Andyan si Bishop Bakani. Praise the Lord, Bishop. Bumalik yung boses ko, Bishop. Nung nag-text kayo nung Miyerkules, wala akong kaboses-boses. Anyway, andito lang ako ngayon. So ito, pag estudyante, nagdadasal, pag may exam, Lord, ipasan nyo lang ako, never na ako mangongopya. No? Talagang grabe magdasal. Ngayon, pag ito nagdasal, no, tinasang kamay kay Lord, pakikinggan ba ni Lord yan? Amen. Pakikinggan ni Lord, di ba? Sasabihin ba ni Lord, bakit minsan ka lang magsisimba? Kung kailan ka lang kinasal, doon ka lang magsisimba. Hindi. Nagdasal eh. Pakikinggan ni Lord. Amen. Kapag ito, ako, marami nag-iisip, uy, ako yan. Nagtaas tayo ng kamay kay Lord. Nagdasal. Pakikinggan ba tayo ni Lord? Lord, nagsaserve naman ako sa charismatic eh, oh. Ganda-ganda ng Pentecost, oh, ang daming tao. Tsaka talagang bonggang stage natin at ang choir, ang gaganda. Pakikinggan ba tayo ni Lord? Amen, siyempre. Nasa na yung isa, ang igsi. Itong araw-araw ko magsimba. Pag nagdasal kay Lord, araw-araw pa yon. Pakikinggan ba siya ni Lord? Aba, lalo na. Amen. So, ibig sabihin, lahat pinakikinggan ni Lord. Amen. Bakit tayo,
kung makatingin tayo, maigsi, medyo mahaba, bakit hinuhusgahan natin sila? Na yan, kasalanan yan, ayoko kasama yan. Yan, mayabang yan. Ayoko kasama yan. Di ba? Pero, sa mata ng Diyos, ano sila? Pantay-pantay sila. Sa mata ng Diyos. Sabi nyo, naku, Brother Mars, niloloko nyo yata kami. Aba, siyempre, ako yun eh. Pero si Lord, totoo, na pantay-pantay ang tingin sa atin. So doon sa mahabang listahan ng kasalanan, hindi nagsisimba at talagang hirap, hindi nga alam kung ano sasabihin pag mangungumpisal, ang sabi ni Lord sa kanya ay, lumapit ka lang sa akin, akong bahala sa iyo. Tatanggap ka ng aking habag kapatawaran. Manumbalik ka sa akin. So, ano nangyari? Hindi na masyado mahaba. Amen? Ang daming pinatawad ni Lord. Paano yung gitna? Sino yung gitna? Tayo? Lord, nagdasal naman kami. Sabi niya, sige, patuloy niyo yan. Maganda yan. Patuloy niyo lang. Persevere. Call to me, and I will answer you. Seek first the kingdom of God. Yan. Amen. Ano nangyari dun sa maigsi? Mabayata. Baka pinakinggan naman ni Lord, pero baka sinabi niya, baka yumayabang na tayo ah. Baka kala mo ikaw na pinakabanal sa lahat. Ayan ha, baka kung ano, tumingin kayo mabuti. Yan. So, pantay-pantay tayong lahat sa mata ng Diyos. Amen. Kaya ito, Year of Jubilee, dahil ang kapatawaran ng Diyos ay para sa ating lahat. Pero ang panawagan, pati tayo. Let's participate in the Jubilee. Patawarin na natin yung may atraso sa atin. Amen? Hindi naman ako nag-umpisa, siya nag-umpisa. Wala. Huwag mo na pansinin yon. Padulasin mo na yon. Patawarin na yon. Amen? Diyan mangyayari ang totoong Jubilee. Nagkapatawaran tayo sa isa't isa. Mag-iingat tayo na paglabas dito mamaya, nako, si ganito, bakit? Tagal niyan, bakit siya lang yung nasa stage? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Tapos, hindi na Diyos. Paano mo malalaman? Paano? Tumitingin ka ulit sa tao. Tumitingin ka ulit. Nanghuhusga ka na ulit. Sino ang banal? Sino ang hindi? You have eyes of sight. Kailangan natin ng eyes of faith. Amen? Pwede naman kayo pumalakpak. Si Father Jerry, kung interesado, pwede kita turuan ito. Madali lang. Anyway, I would like to end by asking all of us to really participate and become pilgrims of hope for others. So, sa ngayon ay merong iikot at bibigyan tayo ng prayer. Itong the Jubilee Prayer. Lahat ng nandito makakatanggap. Marami ako pinagawa. Lahat may baon. Habang hinihintay ninyo yan, mag-isip tayo, ano bang pagkakataon sa buhay ko na nabuhay ang aking pag-asa sa Diyos? And na-excite ako sa bukas. No, meron akong excitement para sa kinabukasan. What is that experience? Isipin nyo na ngayon. Yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Naisip nyo na? Di pa. O sige.
Ilang seconds pa. Okay. So mabilis lang ito. Kung sino yung katabi ninyo, i-share ninyo yung experience na yon na nabigyan kayo ng pag-asa ng Diyos. Sige, ngayon, wala pang 1 minute yan. I-share ninyo sa katabi ninyo yung experience na nagbigay sa inyo ng pag-asa. Sige, pwede kayo mag-usap. Partner, hanap kayo ng partner. Maghanap kayo ng partner. Dalawa-dalawa lang yan. Partner lang, hindi kailangan komplikado. I-share ninyo kung ano yung karanasan ninyo na nagbigay sa inyo ng pag-asa. Yan. Wag yung life story nyo ha, yun lang maiksing ano. O yung kabila naman. I-share mo yung karanasan na nagbigay sa inyo ng pag-asa. Amen. Magsitayo tayong lahat. May kopya na kayo dito lahat. We will pray the Jubilee prayer together. Sinong wala pa, taas ang kamay. Yung wala pang prayer, doon, sa bandang taas doon. Very good. So, naka-distribute karamihan. Yung wala pa, taas ang kamay ha, makikita naman ng mga umiikot. So let's pray this prayer together, and then after that, I have one final word. The Jubilee prayer. Sabay-sabay. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Palapakan natin si Lord. So, nakapirma dito si Pope Francis. Kinumpos niya yung prayer. Ngayon, meron ako sasabihin sa inyo, huwag sasamaan loob ninyo. Ha? Itong hawak ninyo na card, tanda ito ng pag-asa na binigay sa atin. Di ba nag-share tayo ng experience? So, may assignment tayo dito as pilgrims. Dapat tuloy-tuloy ang galaw. Within 1 week, mula ngayong araw,
yung pag-asa na binigay sa atin ng Diyos, i-share natin sa ibang tao at itong card ibibigay natin sa Kanya. Amen. Hindi ito pwedeng mamalagi sa inyo lang kung hindi kayo pilgrim. Pilgrim nga, tuloy-tuloy sa biyahe. Amen. So, i-share natin ito sa another person within the week together with that hope experience natin. Amen. Maraming salamat. God bless you.